30,000 pesos ang babayaran namin sa kuryente namin dito sa South Africa. Good morning. So ngayong araw, magpapakabit na kami ng solar dahil ang electricity bill namin kada buwan umaabot ng 30,000 pesos. Kung sa pera dito ay 10,000 rand. Nagdesisyon kami maghanap online at buti na lang nakakita kami ng company na mayroong magandang reviews. Kaya ang ginawa ng asawa ko, tumawag na agad sila and luckily na-schedule agad kami after 2 days. At ayun nga, habang may nag-i-install, dito na rin kami sa labas nagluto dahil nga habang may inaayos yung mga pagkakabitan ay inaayos din yung linya ng kuryente at kalapit mismo siya ng stove namin doon sa gilid, kaya kailangan namin dito magluto sa labas. And yung biyanan ko nga pala nagluto noong ukoy. So ito yung mga gagamitin nila, mga panels. Bali 20 panels ang i-install sa amin dahil nga medyo malaki yung bahay. So kailangan malaki din yung solar na ilalagay sa amin. So kaya 20 panels, isang hybrid inverter, and 3 battery ang ikakabit sa amin. Nagkwenta ang asawa ko, sabi niya, yung ipapa-install namin na solar ay sa 1 taon at kalahati laang ay kuha na namin dahil nga malaki ang bill namin. Kaya sabi niya, sulit na at practical na magkaroon ng solar panel dito nga sa bahay namin dahil malaki ang konsumo namin. Dito sa South Africa, mayroon silang tinatawag na load shedding o yung brownout sa atin. Dito noong dumating ako, year 2022, nakaranas talaga ako halos every day ay meron silang load shedding or brownout. And 6 hours iyon a day, 2 brownout sa araw at 1 brownout sa gabi, or minsan 2 sa gabi, 1 sa araw. Pag minsan nga ay 4 pa, na tigda 2 oras. Tinanong ko ang asawa ko kung bakit mayroong load shedding or brownout dito sa bansa nila. Sabi niya ay matagal na daw problema yung supply ng electricity dito. Way back pa nung mga 90s. At nung 2022 ay talagang medyo naranasan ko yung dalas ng pagkakaroon ng brownout dito. Mabuti na lang ay may generator yung asawa ko, kaya kahit papaano ay hindi ganun kalala yung nararamdaman naming load shedding or yung brownout. Pero nung pagdating ng 2023 at 24 ay nagkaroon ng election. Pagkatapos ng election ay hanggang ngayon ay maganda na ang takbo ng electricity nila. However, nagmahal, kaya talaga nakailangan na namin na magkaroon ng sariling solar para makatipid naman. Para sa aming mag-asawa, good investment itong solar para sa amin dahil unang-una mababawasan ang electric bill namin monthly, and in the long run ay mababawi rin namin yung pera na ginamit namin o ginastos namin sa pagpapa-install ng solar. Pangalawa, kahit may load shedding or kahit mayroong power outage, meron pa rin kaming kuryente. So ibig sabihin, tuloy ang trabaho, tuloy ang gawaing bahay, tuloy ang buhay namin, at walang maiistorbo na trabaho or kahit na ano. Especially nga, ang aking trabaho is online and also nagpa-vlog din ako. So, kailangan ko lagi ng internet and of course ng kuryente. And of course, eco-friendly itong solar panel. Nakakatulong pa tayo sa kalikasan, o diba? And pang-apat, dagdag value siya dito sa bahay. Kung in the future naisipan naming ibenta itong bahay, mas lalaki yung presyo niya dahil meron ng install na solar panels o may solar na kami. Dahil dito sa South Africa, needed talaga na magkaroon ng solar panel dahil nga may times na nagkakaroon sila ng power interruption. Kung makikita ninyo, nakakabit na dito yung solar panels. Bali 20 paraso yan, nakakalatlat yan ay sa bubong namin. Kasi nakaharap yan dyan sa mismong sikat ng araw. Dahil doon sa kabilang part, medyo maraming puno. So, hindi siya masyadong maaarawan. So, itong part na ito ay latag na latag yung init dito. So, after niya na maikabit,
dito sa loob ay tapos na rin, naikabit na rin yung inverter, naiayos na rin yung mga linya, and of course, ito mga battery, naikabit na rin yan, 3 yan, and may kanya-kanya siyang parang breaker, kung tawagin siguro yan, hindi ko alam ang tawag, comment down below if alam nyo ang tawag dyan. And then of course, dito sinasabi na noong installer kung ano yung mga dapat gawin at hindi dapat gawin. Kaya ito makikita nyo parang ipinapaliwanag niya isa-isa dito sa part na ito. 7 years to 10 years can stay like this. But now, if you see now, there's no battery here. Otherwise, so one of your phones is here, is damaged. Yeah, you're gonna show you a sign here if there's any problem. It's going to give you a sign. So now to open this, you need first to switch off this. Okay. And then switch off the inverter. And then you can hold here. At ayan, pinatry din sa asawa ko kung paano i-operate para ma-memorize niya and alam niya yung gagawin. At ang kagandahan pa nito ay meron siya na app na i-open niya doon yung pinakang system na itong solar na ito, and kahit sa phone pwede niyang i-operate or i-switch off itong solar na ito. Yun ang kagandahan din dito, so napaka-handy, and makikita niya dito sa cellphone kung gaano na yung kadami yung charge noong battery or anong kailangan. Lahat ay mag-notify dito sa cellphone. And ayan nga, tinistingan pa uli ng asawa ko. However, babalik pa sila bukas dahil iaayos pa nila yung mga connection doon sa DB board. And yun lang for today. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe, comment, and like. Bye! See you!